Isang mapagpalang araw po mga ka-Church of the Living Faith at welcome pong muli dito po sa panibagong yugto na naman ng Church of the Living Faith prayer and devotion. So, today po, napakagandang ating pag-aralan ang patungkol sa mga himalang nagawa ng Panginoon na ating na-encounter personally sa ating buhay. So, I would like to share with you my own experience po sa mga miracles ng Lord, lalo-lalo na ang ating Panginoong Jesus. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, kami po ay buong pusong nagpapasalamat, Panginoon, sa oras pong ito. Salamat, Lord, sa isang pagkakataon, Panginoon, na amin pong mapagnilay-nilayan ang iyong mga salita. Panginoon, buong puso po kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humingi po kami ng tawad, Lord, sa anumang kasalanan kami nagawa. Inaamin namin, Lord, na wala po kaming magagawa kung kami po ay malayo sa inyo. At Panginoong Jesus, gabayan po kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang bawat salitang aming pag-uusapan, maririnig ngayong araw pong ito ay magkaroon po ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa, makaranas ng kamanghamanghang himala, Panginoon, ang bawat isang makakarinig, Panginoon. Salamat po, Ama, and this is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, muli po, welcome po muli sa inyong mga ka-Church of the Living Faith. At before po tayo magpatuloy, I would like to encourage everyone to please do like and share our Facebook videos po na nakapost sa ating Church of the Living Faith Facebook page para po patuloy ninyo kaming masubaybayan, patuloy ninyo masundan ng mga videos na ipinopost ng ating kapatiran po sa Church of the Living Faith. So, tayo po ay magpatuloy at I would like to share with you right now ang mga himalang ginawa ng Panginoong Jesus sa aking buhay at yung mga experiences ko po when it comes to the miraculous healing of the Lord. So, all of us po need some type of healing in our lives. We might have a physical illness, emotional trauma, mental distress, or spiritual burden that we just keep battling even after years of praying it away. Meron nga pong kwento sa Bible na 12 years yung babaeng yon, 12 years ang babaeng yon na dinudugo. So, because of her faith, sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoon. Ako ay gagaling na. So, sakto naman po, ngayon ko lang na pagtanto, no, na habang ginagawa ko po itong video na to, ako po ay nakasuot ng t-shirt ng About Faith. So, with this miraculous healing of the Lord, included po dito ang ating pananampalataya, ang ating faith sa ating Panginoong Jesus. So sabi nga sa damit na to, mula ito sa Hebrews chapter 11 verse 6, nakalagay dito, it is impossible to please God without faith. So kaya po napaka-importante na if you want to experience a miraculous healing from the Lord, kailangan matatag ang pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesus at naniniwala ka na si Jesus ay kayang-kaya kang pagalingin. So, the people who were alive when Jesus walked the earth were no different than us. So, nung panahon ng Panginoong Jesus at yung panahon natin ngayon, ay wala pong halos pinagkaiba. Noon po nung panahon niya, may mga taong may sakit. Ganon din sa panahon natin ngayon. Ito po ay dahil bunga ng pagsuway ng ating ninunong si Adan at si Eva. Kasi po, prior to the fall of man, no, sa pagkakasala, ang tao po noon hindi nakakaranas ng sakit, karamdaman. Everything was so filled with abundance. Dahil po, hindi pa sumusuway ang tao sa Diyos. And Adam and Eve walked with God and they were covered with God's glory.
Subalit, nung sila po ay sumuway sa Panginoon, sila po ay nakaranas ng spiritual death. Ngayon, nung namatay ang kanilang spirito, pati ang kanilang physical na katawan ay nagkaroon na rin, nakaranas na rin ng kamatayan. Sabi po sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po ang tao ay namamatay dahil po ito yung consequence. Bunga po ito ng kasalanan. So, ako po ay isang nurse at dati po na, kumbaga, naranasan ko na magtrabaho sa hospital, sa clinic, no? So, naka-encounter na ako ng iba't ibang mga taong may sakit karamdaman. At yung nakahawak na rin ako ng tao na 50-50, nakahawak na rin ho ako ng tao na mga talagang namatay na ho mismo sa mga kamay naming mga nurses. Hindi po namin sila pinatay kundi it was their time. Sadya lamang po na during the time na nag-aagaw nag-aagaw buhay ho sila po ay aming nire-rescue o nire-resuscitate. So I would like to share with you some of my experiences sa aking mga pasyente at sa personal ko pong buhay, kung paano ko po na-encounter yung mga healing miracles na ito ng Panginoon. So, sa book po ng Matthew, Mark, Luke, and John, they are filled with stories of the people being healed by Jesus. And not just the typical placing your hand on someone kind of healing, but He healed people in many different ways. Merong pinagaling ang Panginoon sa pamamagitan ng paglalagay ng putik sa kanyang mata, no? May pinagaling ang Panginoon na hinipo lang yung laylayan ng kanyang damit. Yung mga alagad nga ng Panginoon, dumaan lang ang kanilang anino, no? Dumaan lang ang kanilang anino, nakaranas na yung mga taong yon ng kagalingan. Dahil, nanampalataya sila hindi sa mga material na bagay. Hindi sila nanampalataya saan po? Sa kung anumang mga vessels, kundi ang pinaniwalaan nila na si Jesus ang magpapagaling sa kanila. At sila po ay nakaranas ng kagalingan. People were healed when He spoke. Nagsalita pa lang ang Panginoon, gumaling na sila. Parang yung ginawa ni Heavenly Father nung bago niya ginawa ang earth, ang buong creation. He only spoke the word. And there was light. And all creations followed His commands. At nalikha po ang creation, nalikha ang mankind in a very special way. Kaya special ka sa Lord. Okay? So, people were healed when He spoke to them, touched them, questioned them. Etong question na to, ibig sabihin po nito, ito yung nag-counsel ang Panginoong Jesus sa kanila. Alam niyo po ba, recently, nag-aral po ako ng counseling. And, what's this? Life coaching. And we were taught, if you want to counsel a person, wag mo siyang advisean. Bagkus, when you counsel a person, you should ask him or her and allow that person to think on his own what will be his plan, his decisions. In that way, sa ganung paraan, the person will experience healing. So, ito yung ibig niya sabihin na Jesus questioned them. You have to allow the person to vent out, no? Kasi minsan yung kasagutan sa problema natin, nasa atin, kumbaga, nilalagay din ng Lord sa isip natin. Kailangan lang may tumulong sa atin na makita yon, mahanap sa ating isipan by asking questions. At ito nga po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus.
Gaya nung pagtatanong na, do you want to be healed? Yun, tinanong yun ni Jesus, di ba? At sumagot naman na yung follower na yun, if it is your will, Lord, I want to be healed. At sabi ni Jesus, because of your faith, makakamtan mo ang kagalingan. And even when he did unusual things like spitting in the mud, yun nga po yung sinasabi natin kanina, no? Spitting in the mud, dinuraan niya yung putek para makakita ang bulag. And then, sending people away to see a priest. So, we don't know every instance of healing that occurred while Jesus was on the earth. So, marami pang ginawang himala ang Panginoon na nakalagay po sa New Testament, sa 4 na books na ito, ng Matthew, Mark, Luke, and John. At lahat po ito ay nagbigay ng wisdom sa inyo pong lingkod habang po siya ay ako po ay nagtatrabaho as a nurse sa hospital. May mga pagkakataon po na kinakausap ako ng Lord while I was working. And nakita ko paano kumilos, gumalaw ang banal na Espiritu Santo once na ang person tinanggap si Jesus as his or her Lord and Savior. Maalala ko nga po dati, meron akong pasyente na nasa laboratories niya nakalagay may problem siya sa atay. Ngayon, nasa ER ako noon, sabi ng Holy Spirit sa akin, anak, lapitan mo yung babaeng yun. Sa isip ko lang po, no, kinakausap ko ang Lord. And we were taught in the church that si God, no, kinakausap niya tayo sa ating espiritu, sa ating isipan. You just have to learn to listen to the voice of God. So sabi ko, sige Lord, you just have to, of course, kapag may sinabi si Lord, we have to obey. And sinunod ko yun without even knowing what will be the result ng pagsabi ni Lord sa akin na lapitan ko yung babae. Then, the Holy Spirit led me to pray for her. I asked her if, how is her relationship with the Lord Jesus Christ? And then, dumating po sa punto na habang ina-assess ko po yung babae na yun at nililid ko siya sa prayer ng repentance and acceptance sa Panginoong Jesus, umiiyak siya, gumaan yung pakiramdam niya. Purihin po ang Lord. Hallelujah. Shandara. Tapos po, hallelujah, I can feel God's presence right now. Hallelujah. So, dumating po sa punto na kinabukasan, pagbalik ko sa duty, hinanap ko yung pasyente na yon. Sabi sa akin, wala na siya ma'am, na-discharge na siya kasi naging okay na yung kanyang laboratories. Amazing po, di ba? Just one day, in just one prayer away, God made a miracle. At meron pa ako na-experience, yung pasyente ko po na na-aksidente siya. So, half ng body niya from chest, no, lower chest, pababa ay paralyzed. So, she has difficulty in breathing, masakit yung kanyang chest area, hirap siyang huminga. And then, that was early in the morning. So, habang yung mga kasamahan ko, no, dali-dali kami pumunta sa kwarto, tapos inassess namin yung pasyente, ang sabi ng Holy Spirit sa akin, anak, you stay here. Tapos, habang yung mga kasamahan ko sa trabaho, pumunta sila sa station to call the doctor or to verify the medications para ibigay sa pasyente. Ako po naiwan dun sa room. At the Lord, the Holy Spirit led me to talk to that girl. Sabi ng Lord sa akin, ang instruction ng Holy Spirit sa akin, you rebuke the pain in Jesus' name. Gaya ng ginawa ni Jesus, no? Nagka-cast out siya ng mga evil spirits. Nagka-cast out siya ng sakit sa katawan ng tao. And I followed what the Holy Spirit instructed me to do.
nung time na yun, sabi ko sa pasyente, can I pray for you? Yung pasyente po, na merong 10/10 na pain sa kanyang pain scale, kasi we do rate the pain of the patients according to the pain scale. 10 is the excruciating pain. Kumbaga, matindi, severe pain yung kanyang nararamdaman. Then, dumating sa punto, when I laid my hands on her, I started to pray for her in the name of Jesus. You pain, I rebuke right now in Jesus' name to come out of this body in Jesus' name. Alam niyo po, in an instant, to God be all the glory. Sabi niya, ma'am, nawala yung pain sa chest ko, sabi niyang ganon. And it was Jesus who did that miracle. At nung time po na yon, na habang pinagdadasal ko siya sa pangalan ng Panginoong Jesus, alam niyo po ba, naramdaman ko at naranasan ko yung power that was released towards the body of that patient. At yung experience na yon, nung naranasan ko yon, naalala ko ho, yung sinabi ng Bible na during the time na hinawakan ng babaeng 12 taong dinudugo yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, na sabi ng Panginoon, merong humawak sa akin. Sabi ng mga alagad niya, sa dami po ng taong ito, sino po sa kanila? At sabi sa Bible, naramdaman ni Jesus, there was power released. At ganun po yung naramdaman ko nung time na yon. Marami po akong miracles na nasaksihan sa aking mga pasyente. Meron din ho, 50-50 yung pasyente. Sabi ng Holy Spirit sa akin, kasi nung bago yun mag 50-50, nakakausap pa namin. Tapos later on, nag 50-50 siya. Sabi ng Lord sa akin, ng Holy Spirit sa akin, anak, you stay inside the room habang sila ay nasa, kumbaga, nag-aayos na kami ng mga gamit kasi para i-resuscitate yung pasyente. Habang binubulungan ako ng Panginoon, ng Holy Spirit, sa isip ko, sabi ng Lord sa akin, you rebuke the spirit of death outside of that man in Jesus' name. Kasi talagang kumbaga, anytime pwedeng mawala yung pasyente kasi nakatubo na ho siya eh. And then nag 50-50 na nga ho. Then dumating sa punto, when I follow the instruction of the Holy Spirit, sabi ng Lord sa akin, you rebuke the spirit of death at bubuhayin ko siya gaya ng pagbuhay ko kay Lazarus. Kinilabutan ako, sabi ko, syempre bilang tao, sabi ko dumating ako sa point na, shucks, bubuhay ang Panginoon sa oras na to, sabi kong ganun sa isip ko. At alam niyo po ba, nung time na yon, I quietly uttered the prayer. Hindi ko pinarinig sa mga kasamahan ko. Then, nung lumabas sila, nagpaalam ako sa relatives. Sabi ko, pwede po bang, ipag-pray ko lang saglit yung pasyente nyo. Pumayag yung family. Then, later on, nalaman ko Christian din pala yung family. So, dumating sa point na, in the name of Jesus, I command the spirit of death to come out of this body right now in Jesus' name. In Jesus' name. Alam nyo po, in a few minutes, yung pasyente na dapat mamamatay na, binuhay pa ng Panginoon at na-transfer po sa ICU. So, from a regular ward, papunta sa ICU. God sees you. Alam ni Lord kung ano yung paghihirap ng bawat isa sa atin. We just need to call on Him. At ito naman po, i-share ko din yung isa pang experience ko. This is naman sa personal na buhay ko. I was diagnosed ng thyroid problem, hyperthyroid, na naman ako po sa father ko.
a few weeks after kong magpabakuna ng COVID-19. And I did a research, a lot of research about what happened to me, no? So, mahabang explanation po, pero this one, more than a year ko ding battle itong pagkakaroon ng thyroid problem. And yung hormones ko, nagkakaroon ng changes, no? Dumarating sa punto na naging hyperthyroid ako, naging hypothyroid, no? Kumbaga, nagfa-fluctuate yung resulta ng hormones ko. So, dumating ako sa punto na nag-transfer ako ng ibang doktor. Gumamit ako nung miracle healing wand na inintroduce sa akin, which is the iTeracare. Then, dumating sa punto na in the middle of that battle, nawalan ako ng pag-asa. Then, because of prayers of the people surrounding me, reminded me of God's healing. So, ayun na nga po, medyo naputo lang yung video ko, naubusan ng memory. So, dumating ako sa point na sabi ko sa Panginoon na, Lord, gusto ko sana makaranas din ng himala sa'yo, gaya ng ginawa mo sa mga pasyente ko. At yung mga himalang nababasa ko sa Bible. Then, ang iniisip ko palagi na in Jesus' name, hindi ako magra-radiation, hindi rin ako mag-undergo ng surgery, kasi nagsasuggest na yung dalawang doctors na napuntahan ko na ganun na nga po yung treatment. So, naputol ulit yung aking video. So, yun na nga po, hanggang dumating sa point na yung mga gamot ko from 30 mg, no, kasi ginawa 10 mg sa umaga, 10 mg sa gabi, 10 mg sa tanghali, no, hanggang dumating sa punto na naging 20, naging 5 mg sa umaga, 5 mg sa gabi, hanggang dumating sa punto na 5 mg na lang yung natira since December, end of the week ng December, nag-start yun ng 5 mg per day. Pero sabi ng doctor ko, if ever na maramdaman ko pa yung symptoms, dagdagan ko lang ulit. Pero initially, ganun yung nangyari. Tinaper down ko yung aking ang aking gamot. So, mga ilang araw, naging 10, tapos hanggang dumating sa punto na nag 5 mg, hanggang sa recently, nagpa-check up ako, itong nakaraang araw lang. Dumating sa punto na sabi ng doctor ko kahapon, kumbaga, dahil nga 0.50 na lang, close to normal na yung aking hormone, o yung aking thyroid hormone, sabi niya, pwede na nating maging maintenance to. Pero kung halimbawa na maramdaman mo pang nadadagdagan ka ng timbang o tumataba ka, pwede mong gawing every other day. So, depende na daw po yun kung maramdaman ko yung mga, or ma-experience ko yung mga ganong simptomas. So, salamat naman po sa pagtitiwala ni doktora kasi alam po niya nurse tayo. So, isang malaking miracle po para sa akin yun. Kasi, kumbaga, sa loob po ng isang taon, binabattle ko yun na nagpa-fluctuate yung aking thyroid hormones. Pero, because of Jesus, nang dahil po sa kamanghamanghang pangalan ng ating Panginoong Jesus, sa mga miracles na kayang-kayang gawin ng Diyos, at tunay nga po na walang imposible sa Panginoon, ay patuloy kong kiniklaim that I am healed by the stripes of the Lord Jesus Christ. So, hanggang dito na lamang po mga ka-Church of the Living Faith, at nawa po ay na-bless kayo sa ating napag-usapan ngayong gabi. At dalangin ko po na ang bawat isang nakarinig ngayon will experience healing from the Lord, deliverance from any sicknesses, any diseases. So, manalangin po tayo.
bilang ating pagtatapos. Dakila naming Ama, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa isang pagkakataon, Lord, na aming napag-usapan, Panginoon, ang iyong mga salita. Sa kabila, Panginoon, na ang nagkaroon ng technical problem. Pero, Lord, because of the glory of your name, Lord, ay na isang katuparan, Panginoon, na pagbabahagi ng iyong mga salita at yung mga aming mga testimonies na to will empower others, Father God, na ma-strengthen ang kanilang pananampalataya na ang Panginoong Jesus, ikaw, Ama naming banal, ay gumagawa ng himala noon, ngayon, magpakailanman, Panginoon. Tunay nga, Panginoon Diyos, ikaw po ay hindi nagbabago. Tunay nga, Panginoon, na as we call on your name, Jesus, you are ready to help us. You are ready to heal us. And Lord, nawa i-strengthen mo ang aming pananampalataya. At nawa, Lord, Lord, ay patuloy mong dagdagan, Panginoon, ang aming faith, Panginoon, na kaya mong gumawa patuloy ng mga kamanghamanghang himala sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, and may your name be glorified, Father. And this is all I pray. I give you back all the glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So to God be all the glory, everyone, at may God bless you all.